kabataan sa Barangay Tibag sa Tarlac City nalason dahil sa kinain nilang prutas na napitas lang sa kalapit na bakuran. Kulay green siya na bilog, parang lansones. Titigang maigi ang prutas na ito. Pamilyar ba kayo sa mga ito? Huwag na huwag kakainin. Lalong-lalo na ng mga bata dahil sila ang mas mabilis na nalalason. Pero ano bang prutas ito? Ingat lang dahil meron itong lason. Umaga nitong February 4, nagpaalam daw kay Olivia para mamasyal ang anak niyang si Tom. Sabi po nila, mapupunta sa mga barkada nila. Kasama ni Tom ang mga pinsan niyang sina Joseph at Jade at ang kaibigan nilang si Cyrus. Maglibot-libot po sila. Meron silang nadaan. Bawa po yung mga bayabas. Kakain sila. 4:30 ng hapon, umuwi po si Joseph sa bahay nila. Masakit daw po yung ulo niya, nahihilo. Bakit ka nagsusuka? Siguro uminom ka ng alak. Inamoy ko naman po, di naman po siya ng amoy alak. Meron daw po nga silang kinain na prutas. Na bahala na po ako kasi kasama niya si Tom eh. Pumunta po ako doon sa pinagtatambayan nila doon. Nasalubong ko po si Tom. Yung halos maputla na po siya eh. Tapos nagsuka po siya doon sa dinaanan namin. Kinabahan na ako. Ang hindi alam ni na Olivia nung mga oras na yon, ganun na rin pala ang sinapit ni na Jade at Cyrus. Nagsusuka siya na parang laway-laway nga pero may itim-itim po, yung parang may buto-buto po. Tapos masakit yung tiyan, masakit yung ulo. Nakita ko yung apo ko talagang parang kalansa, yung mamatay-matay ba yung anak ko. Siyempre nagagalit ako. Ang apat agad isinugod sa ospital at doon na kumpirma na ang dahilan ng kanilang pagsusuka. Intoxication. Ibig sabihin, sila'y nalason. Sabi ko, ano waring kinain nyo? Ang itinuturong salarin galing daw sa isang puno na tumutubo sa mga bakuran ng kanilang barangay. Pabilog ang prutas nito, sinlaki ng lansones o siniguelas. Kulay berde pag hilaw, kulay brown kapag hinog na. Kulay itim ang buto nito na merong puti at madaling madurog na laman. Bunga ito ng halaman na ang tawag ng mga taga-Tarlac, tuba-tuba. Ito po, itong bunga na to. Parang kasoy na. Bata pa ako, alam ko yung galumbang, lason. Hindi po namin alam na kakainin pala nila yun. Lason man ang bunga, pero ang dahon ng tuba-tuba nakagagamot daw. Malimbawa may pilay po, doon po kami kumukuha. Pinapahiran ko po siya ng langis, gaganyanan lang po namin sa kandila. Ganyan lang po ang pagtapal. Pag po natuyo na yan, pwede na po siyang alisin. Yung tuba-tuba po o galumbang ay kabilang sa mga halaman ng Euphorbiaceae family. Sila ay yung mga halamang gamot, panglanggas sa sugat, sa pilay, tapos minsan sa animal bites din po siya. Ang mga prutas nito nakakahalina at nakakatakamang tignan, hindi raw napapakinabangan. Ang mga buto kasi nito may taglay na toxin o lason. Meron tayong dalawa. Toxin na quercetin ang pangalan. Nagpo-promote ho yun ng pag-damage ng intestinal bowel ho natin. Pangalawa, yung carbol ester. Nakakakos ho yun ng inflamasyon sa tiyan. Ang pagkain kahit ng 2 hanggang 3 buto lang ng tuba-tuba, sapat na raw para malaso ng isang tao, lalo na ang mga bata. Pwedeng mag-headache, pwedeng magsuka, pwedeng sumakit ang tiyan. Dapat i-watch out ho doon is yung degree of dehydration. Pag na-dehydrate ho sila, pwede hong manlambot ho sila, humina ho yung pulso, or worse, pwede ho nila ikamatay ho yun kung hindi natin maagapan agad. Pagka nakapag-ingest ho sila ng tuba-tuba, dalhin tayo sa hospital. Kung hindi naman ho sila nagsusuka, sumasakit lang ho yung sikmura, sumasakit ang ulo, bawal ho natin i-induce ho yung vomiting, yung pilitin natin na isuka. Kaya ho sila na-admit ho sa amin kasi dehydrated ho sila due to vomiting. After observation of 2 days ho, wala na ho silang pagsusuka, hindi na sumasakit ang ulo, hindi na sumasakit ang sikmura. Ang apat nagpapalakas na ngayon sa kani-kanilang mga bahay. Hilig daw talaga ng magkakaibigan na mamitas at kumain ng prutas sa kanilang lugar. Kumukuha lang po kami bayabas tsaka po mangga. Hanggang nakita nga nila ang isang puno ng tuba-tuba na hitik sa bunga. Dahil natakam sila sa itsura, pinitas at kinain nila. Sinabi po niya yung
Kinakain niya daw po yan. Binabaon niya daw po. Inikuman ko lang po ng kisa po. Wala naman po ako naramdaman. Pag binuksan mo po yung black, nagpuputi po siya. Pag kinagat po, malambot. Inlasa niya po, para niyang mani. Nasarapan po kami. Madami po kami nakain na prutas na yun. Puno po yung laman ng bulsa ng short namin nun eh. Ako po, hindi ko na po mabilang yung nakain ko. Naubos po namin yung bunga sa puno. Nahihilo po ako. Tapos masakit po yung dibdib ko nun. Suka po ako, nagsuka nun. Hindi ko po kayang tumayo po nun. Ang mga natirang tuba-tuba na pinitas ng mga bata, hindi pa itinatapon ni Olivia. Gusto ko po sanang ipakita dun sa mga bata na wag nilang kainin para hindi sila matulad dun sa anak ko na kumain dito na lason. Hindi tayo basta kakain ng mga halaman na hindi natin kilala. Kung hindi naman siya common, tas bigla mo kakainin, hindi talaga siya safe. Tatandaan ko po na huwag na pong kumain ng ganun. Sabihin na lang po sa may caretaker na paputol na lang po para wala nang makakain ng bunga niya. Hindi lahat ng mukhang masarap, ligtas kainin. At ang isang maling kagat lang, pwedeng magbunga ng kapahamakan. Ngayong Chinese New Year, hanapin natin ang mga pagkaing may sipa. Gawa sa paa ng manok o Adidas. Sumipa ang imahinasyon ng vlogger na ito nang ang paa ng manok o yung tinatawag nating Adidas, ginawa niyang malabutones o tali ng jacket. Meme lang daw ito. Trending daw kasi ngayon ang mamahaling Chinese-style jacket ng isang sikat na sporting brand. Sa kanyang paandar, bigyan ng jacket yan. Pero ito raw talaga ang Adidas na afford ng mga Pilipino. Paa ng manok. Sa mga naghahanap ng pwedeng ihanda ngayong Chinese New Year, takbo na sa food park na ito sa Sampaloc, sa Maynila. May chili garlic na, bossing. Ang ibinibenta kasi ritong paa ng manok. Hindi lang basta iniihaw, kundi dim sum style chicken feet na may sweet and umami sauce. Parang restaurant style yung lasa. Ang nagluluto nito, si June, na dating cook sa isang Chinese restaurant. May mga amo kong Chinese, na-adapt ko lang sa kanila. Kaya ginawa kong negosyo. Madaling araw pa lang, takbo na agad sa palengke ang anak ni June na si Jovi para makahanap ng paa ng manok. Nay, magkano po pa Aba, etong si Jovi, pagdating sa pagpili, napakametikuloso. May kalyo pa to na yung may butas. Pag good kasi, talagang makinis siya tulad nito. Ay, ito mas maganda, mas malalaki. Magkano kilo? Walang bawas, may kuko pa. Kayo na magtatanggal, ay salamat. Salamat po. Ang mga nabili ni Jovi, agad nilinis ni June. Balance lang natin para matanggal yung mga impurities niya. Luya at saka green onion leeks. Siguro mga 30 minutes. Pagkatapos na ating pakuluan, piprito naman natin hanggang sa maging golden brown siya. Mga 30 to 45 minutes yan. At ibinabad sa malamig na tubig. Bababad mo para yung init niya mabawasan. Tapos gagawa tayo ng sauce niya. Matrabaho talaga eh. Naggisa muna siya ng luya, dahon ng sibuyas at bawang. Tinimplahan ng star anise, toyo, oyster sauce, at asukal. Ihalagay natin uli yung chicken feet. 30 to 45 minutes uli bago hanguin.
cassava starch. Pampalapot lang. Bago itinda sa kanilang pwesto, inilagay muna ng misis ni June na si Josie ang mga iniluto nilang paa ng manok sa container. Kada tab na may 1 dosenang paa ng manok, 320 pesos. 85 pesos naman kada 3 piraso. Ito po para sa mga tingi-tingi, yung a la carte namin. Meron din kaming rice kapatner nito. Kasi pag yung iba naman gusto nila nakatab. May chili garlic to. Kaalat. May matamis siyang lasa. Tapos full of the bone siya. Isang kahig, isang tuka lang daw dati ang pamilya ni na June. Nung bata kasi kami, talagang nagtitinda lang kami. Sa bangketa lang. Pag wala kang tinda, wala ka rin kakainin. Hanggang sana sa pagluluto, dila nagsimula. Pero ngayon, kumikita na sila ng mahigit 10,000 pesos kada araw. Uy, tara na. Ang paborito naman daw na pulutan ng taga Navotas na si JR, hindi lang daw gawa sa mismong paa, kundi pati na sa kuko ng manok. Feet charon. Anyone? Karamihan po kasi na gumagawa nito, ito lang po talagang ginagamit, yung pinakapaa. Tinatapon lang po yan. Naisip ko na bakit hindi natin gawing chicharon. Para matanggal ang lansa at dumi sa kuko, lalo't ikinakalahig ito ng mga manok sa lupa. Ang mga nakolektang kuko, hinugasan niya ng suka. Para matanggal po yung mismong mikrobyo ng kuko, babalawan po natin ulit ng tubig. Mga 2 beses po natin gagawin. Titimplahan po natin yung mismong kuko. 2 kutsaritang patis. Optional po kung gusto nyo maglagay ng pampalasa ng MSG. Kalamansi po dapat, importante meron. Mamarinate po natin siya ng mga 20 to 30 minutes. Sunod niya itong isinangag sa kumukulong mantika. At nung golden brown na, pwede nang pulutanin. Masarap talaga paano sa alak. Nung una, hindi ko nung pinapaalam na gano'n nga yun. Nung medyo nangangalahati na, nagulat sila na, ay, kuko pala yun. Sabi ko, oh, di ba? Para po siyang chicharong baboy. Nasang cornic eh. Nakunguya kaya lang matigas. Kung wala kang ipad, hindi ka mangunguya yan. Anong reaksyon mo na mga kukuya ng manok? Pero okay lang. Pati ko ng manok ngayon pinakain na pala. Yung danger kasi kapag sa kuko yung kinakain natin, lalo na kung hindi siya deep fried, may chance na makasugat sa ating gastrointestinal system, sa ating bituka. Maituturing naman ng institusyon ang kainang ito sa Pasay na bumubusog sa kanilang mga suki sa loob lang naman ng mahigit 4 na dekada ang kanilang mga customer. Madalas daw mapasipa sa sarap ng kanilang best seller, inihaw na Adidas. Recipe ito ni Alegria. Nung nagsimula kami, ulam lang ang mga tinda namin. Ako nagluluto. Naisipan na mister ko, pagtinda tayo ng barbecue kasi marami na nagtitinda ng ulam. Pag malinis na, tinatanggal na nila yung kalyo. Tinatanggalan ho ng kuko. Pagkatapos nalaman sa asin, hugasan na po. At saka niya i-marinate sa kanilang adobo-style sauce. Malambot na po ngayon yung paa, hahanguin na po natin para tuhugin na. Kada stick po, 2 pirasong paa ng manok. Tapos ang presyo po nito is 21 pesos. Papakain ulam all around. Napakalambot, yummy. Sarap, pwede mo kainin. Dahil sa pagtitinda nito, malayo-layo na rin daw ang inasenso ng kanilang buhay. Higit sa lahat, napagtapos nila ang 3 nilang mga anak.
Sipag at tiyaga. Yan ang sikreto. Tsaka masarap, malinis. Wala silang malalasahan lansa sa mga paninda natin. Magandang source yung pagkain ng manok ng collagen, which is a good protein that helps with skin elasticity. In terms of nutritionally, delikado, especially for those with kidney disease kasi mataas sa phosphorus ang paa ng manok. Tapos, since balat yung majority ng kinakain natin, mataas din yung cholesterol. Dati, patapon lang ang paa ng manok o Adidas. Pero ngayon, marami tayong mga kababayan ang nahango nito sa pagiging isang kahig, isang tuka. Para lang makapasok ng eskwela, mga estudyante sa Cebu, kailangang bumaba mula sa napakatarik na bundok. Parang langgam ang mga nakalinyang residenteng ito na buwis buhay na binabaybay ang gilid ng isang bundok sa Talisay City sa Cebu. Yan, sila dayon, nagtinabangay sila, gibutangan nila og agianan. Ang mga tao sa magkabilang dulo ng pila, kapansin-pansin na binubungkalang lupa para gawan ng madadaanan ang mga nasa gitna ng mga batang estudyante. Diba guys, gibutangan na nila agianan, no? Gipalaran nila guys. Subay-subay, kilid. Diba? Ang kuyaw lang dyan guys is naay matagak nga bato. Niya, maigo sila. Kuyaw ba kuyaw? Ang mga mag-aaral, pauwi na raw noon mula sa eskwela. Pero dahil nagngalit ang ilog, bunsod ng malakas na ulan, hindi sila makatawid. At ang naisip nilang pinakamabilis na paraan para sila'y makauwi ang pagdaan sa gilid ng napakatarik na bundok. Palapala nila, para na sila yung mga agian. Then, unahan pa na ilahang balay. Dagan pa kayo, magian siguro nga lisod na dalan siguro. Nga na, lisod. Kaya ba, marami tagbo na sa iyahang pa. Gitagbo sa silang amahan. Kung kaya nilang magtulungan na parang mga langgam, kailan naman kaya sila matutulungan ng mga kinauukulan? Ang mga nakuhanan sa viral video nakatira sa barangay Camp 4. Dito nakilala ng aming team ang jeepney driver na si Fernando. Siya raw ang na-videohang kasama ng mga estudyante habang binabaybay ang gilid ng bundok. Dito kami nagsisimulang maglakad papunta ron sa bundok na yon. Ang kasya mo lang doon, mga isang paa lang dapat mag-iingat ka sa pag-akyat. Hindi pwede magsabay yung paa kasi malambot yung lupa. Namamasada raw siya hapon nitong February 9 nang biglang sumama ang panahon. Nakita ko may nag-post na video, may baha na parating. Kaya dali-dali raw siyang nagtungo sa eskwelahan para sunduin ang 10 taong gulang niyang anak na si Meriel. Sakali raw kasing tumaas ang tubig sa ilog, baka hindi nito kayaning tumawid mag-isa at mas stranded pa. Ay pagdating ko dito, wala na, laki na ng baha. Kaya naghanap ako ng way. Ang pinakamabilis daw nilang daan pa uwi, 15 minutos lang. Pero ang kailangan naman nilang daanan, buwis buhay, gilid ng matarik na bundok na ito. Titingnan ko muna yung lupa dito sa gilid ng bundok. Nakita ko medyo matigas naman yung lupa, kaya gumawa ko ng daan. Ani siya guys, una, naghimo na siya ka ng agianan na lang. Pala na lang niya taon para makaagi. Nung una, dapat gumawa ko pabalagbag, diretso lang. Tingin ko delikado kasi yung lupa. May crack, kung may dadaan na tao, babagsak yung diretso ng tubig. Tinulungan na rin daw siya ng kanyang mga pamangkin. Pinasalubong ko sila, pinakuha ko sila ng palap. Diba guys, ibutangan na nila agianan, no? Ipalaran nila guys, subay-subay. Diba? Ang kuyaw lang dyan guys is naay matagak nga bato. Niya, maigo sila. Kuyaw ba kuyaw? Hanggang sa dahan-dahan ang naitawid ni Fernando ang kanyang anak. Si Meriel natakot siya kasi iniisip niya, sabi niya, Papa, ang lalim, baka mahulog tayo, kumawa ka lang sa akin. Makalipas ang 15 minuto, ligtas silang nakababa.
Maglilimang dekada nang nakatira si Fernando sa barangay Camp 4, kaya hindi na raw bago sa kanya ang dumaan sa gilid ng bundok tuwing nagsusungit ang panahon. Daanan talaga namin yan dyan. Normal na sa amin yung bahay. Titingnan muna namin, may susubok na isa, tatawid kung kaya o hindi. Hindi kami basta-basta lang tatawid. Daan-daan ka lang, tapos yung paa mo, dapat na i-plaster mo ng maayos bago ka umakbang. Titingnan mo yung paa mo na hindi madulas. Kasi delikado eh. Pag madulas ka, diretso ka sa ilog. Wala kang mahawakan. Nasanay man na raw sila sa ganitong buhay, batid pa rin nilang sa tuwing ginagawa nila ito, ang isa nilang paa nasa hukay na. Gaya na lang ng sinapit ng kabarangay nilang si Danny. Iakyat ko sa yung konting bundok, yung mga bato-bato. Nadulas yung paghawak ko na yung kahoy na bali. Nadulas ko, pumunta na slide ko. 5 feet. Maswerte na lang daw si Danny at hindi siya dumiretso sa ilog. Gayunman, nagtamo siya ng mga sugat sa ulo at tuhod. Pag bukas, papacheck lang ng doktor. Kusog kayong uwan, hindi kung kanto sa panamsang wala na uwan. Kaya delikado to, lapok man. October 2024, pinagawa ng kanilang sityo ng isang hanging bridge. Pero makalipas lang ang halos 11 buwan sa paghagupit ni Bagyong Tino nitong Nobyembre, ang tulay bumigay. Talagang nasira dahil napakataas ng tubig. Inabot po yung hanging bridge. Footpath lang talaga. Kaya sa pagdaan sa gilid ng bundok pa rin daw ang kanilang bagsak. Alam ni Fernando na napakadelikado nito, lalo na para sa mga bata, gaya ng kanyang anak na si Meriel. Karon pa ko ni agi ngadto. Nahadlok ko kay bakilid man ang agianan. Lunes ko ni papa. Malakas po ang ulan dito sa lugar namin, ma'am. Hindi na lang po namin sila pinapapasok kasi nga possible talaga na babaha, lalaki yung tubig sa ilog. Kasi hindi rin namin gusto na dadaan kami palagi dun sa gilid ng bukid kasi nga delikado, lalo na palaging nagla-landslide. Minsan, alaw na, pakapapasok pa lang. Uulan na sa bundok, babaha na. Kukunin na yung mga bata, hindi na makapapasok. Hindi na ako pag-aaral ng mabuti. The best solution that we could give to our learners, most especially kapag may umuulan o masama ang panahon, nabibigyan kami ng module, pinapadala namin sa mga bata. Samantala, matapos mag-viral ang video ni na Fernando, agad na ipinagbawal ng pamunuan ng barangay ang pagdaan sa gilid ng bundok. Nagpatawag po ako ng emergency meeting sa council namin niya. Sinabi ko sa kanila na hindi na payagan na tumawid ang mga estudyante doon kasi peligro ang buhay nila, ma'am. Mayroon na kaming signage na binutang doon. Gayunman, may ilang residente pa rin nangangahas na baybayin ito, gaya ng natsyempohan naming babae at lalaking ito. Pero pagdating sa gitna, ang babae bumalik. Habang ang lalaki, itinuloy ang pakikipagsapalaran sa gilid ng bundok. Hanggang sa narating niya ang dulo ng daan. Siya ang construction worker na si JR. Yabang ko kay tungod nga na ako'y yadto nga trabaho kay para sad nga na ako'y gamayng income. Niagi lang jud ko dito napita kay ganina good buntag. Maglisod pa man gud mi og agi ani nga sapa kay tungod nga kusog pa kayong tubig. Ang napita nun kung mo agi ka diha, jo magdali-dali jud ka usay mo dagan ka kay namgoy bato sa babaw gud nga mutagak bitaw nya delikado man nga maigo ka. Ngunit may isa pa raw nagpapahirap sa kanilang kalbaryo. Mas committed daw kasi ang kanilang daan nang ang bundok sinimulang ikwari. Ako nakadako kay kausaban kay sa una sa wala pa nagi kuha nila niya gikwari, yung agianan diha murag dili jud kay siya lisod. Karon nga gikwari na siya, gimining na diha. Kami nga naa diri na moyo sa atbang maglisod gimig agi. Ang
Ang tinutukoy ni JR, ang ginagawang 3-kilometer access road mula Barangay Pamutan hanggang Barangay Camp 4 na proyekto ng Cebu City Government noon pang 2020. Sa images na ito, mula 2021 hanggang 2025, makikita kung paano nag-erode o gumuho ang lupa at nawala ang mga puno sa bundok. Ang panawagan ko lang, sana may kabit nila agad yung tulay na sinasabi nila para hindi naman mahirapan yung mga bata sa pagpasok. Oo, luoy jud kay media kung kuano yung maglaing panahon kay kung magbaha. Di jud mi makagawas na ara media kung naamay kinanglanon paliton, dili mi makapalit kay lisod ang among agianan. Among pag-asa lang nga kuan kani among hanging bridge bisag mabalik lang. May importante na kay namo diha. Lipay na kay media sa mga estudyante ana kay para kung magbaha, may na silang pag-agi. Kinunan namin ng pahayag ang lokal na pamahalaan ng Talisay. Napag-alaman namin na yun pala ay project ng DPWH Region 7 at saka nung pinagawa yan ng DPWH Region, hindi man lang sila nag-coordinate ng LGU, ng Talisay na in the first place dito sila dadaan sa road ng Talisay. Dapat sana yung DPWH, sila yung gagawa ng ng coordination. We have two options. Gagawa tayo ng bagong hanging bridge. Then second, maghanap na lang kami ng safe na lugar na yung 10 families doon, ilipat na lang namin dito sa kabilang side ng river para safety talaga. Hindi na sila tatawid ng river. Wala akong matirahan ng iba. Tayo sa iba ay malaking gastos. Gagawa ka ng bahay, bibili ka ng lupa. Dito may lupa kami, dito na lang kami. Kahapon, napag-isip-isip ko na gumawa ng tulay para lang may madaanan yung mga estudyante namin at sa trabahante. Temporary lang. Kasi pagdaan ng baha ng malaki, matatanggal din yan. Hindi sila mga langgam. Pero kung ganito na ang kanilang kalbaryo sa mahabang panahon, bakit tila singliit ng langgam ang pagtingin sa kanilang pangangailangan? Kuyaw ba kuyaw? Sumayang sumunod sa sex bomb, ibomba mo Ang kanilang concert umabot na ng round 6 at meron pang world tour. Get out! Ngayon naman, kilalanin natin ang mga literal na kanilang mga pinalaki. Sa libo-libong nakihataw sa pinaka-latest reunion concert ng Sex Bomb Girls, ang chikiting na ito raw ang isa sa talagang may karapatang magsabing pinalaki siya ng sex bomb. Siya lang naman kasi ang unika iha ng leader ng sex bomb na si Rochelle Pangilinan at ng kanyang mister na si Arthur Solinac. Meet 7-year-old Shiloh Jane. Pero pag-aamin ng kanyang mommy Rochelle, hindi raw nose ni Shiloh nung una. Na miyembro pala siya ng isang sikat na girl group. Iba raw kasi ang bias o favorite ni Shiloh. You will never be mom. Isa raw ito sa mga nag-udyok kay Rochelle na ilaban ang kanilang reunion concert. At nung napanood daw ni Shiloh ang kanyang mommy na bumabayle-bayle, bias record niya na raw ngayon ang Sex Bomb Girl. At natupad din daw ang fangirl fantasy ni Shiloh nang ang kanyang mommy nakipag-collab pa sa Bini. May bonus pang meet and greet. Sana all, Shiloh! This is the best thing ever. Sino pa kaya ang iba pang mga literal na pinalaki ng sex bomb?
Isa siya sa mga OG o original members ng grupo. Tinaguri ang Dimples ng Sex Bomb. Dahil obvious ba, napakalalim ng kanyang dimples. Ang Chinita Beauty na si Sex Bomb Weng Ibarra. Nung naglaylo ang Sex Bomb taong 2013, si Weng nagnegosyo at tumutok sa pagpapalaki sa kanyang unika iha, si Anastasia. Ako po si Anastasia Beatrice Benny at pinalaki ako ni Sex Bomb Weng. Tinuruan niya itong kumanta at syempre, sumayaw. Kaya ngayong 18 anyos na si Anastasia, total performer na rin siya, gaya ng kanyang Mommy Weng. Siya po yung nag-push po sa akin na sumali po sa contest dati po, na bibigyan niyo po ako ng mic. Siya po yung mentor ko po talaga. Bata pa lang daw si Anastasia, sanay nang humarap sa tao. Nakikita ko po si Mommy po sa stage, siyempre po nakaka-proud po. Madalas niya po ako dinadala po sa mga shows niya po. And I remember this one video po. Naka-costume din po ako, then kumakanta po ako with her sa stage po. Masaya lang din po. Kahit na busy, laking pasasalamat ni Anastasia na hindi raw nagkulang sa oras ang kanyang Mommy Weng sa kanya. Hindi naman po siya naging absent po sa mga important moments po ng life ko po. Natutukan niya po talaga po sa studies ko po. Pero si Anastasia, kamakailan lang, napukaw naman daw ang interes sa pagko-cosplay. Na-try ko po ang pag-wig styling po para po sa aking recent Hatsune Miku cosplay. Na-enjoy ko po kasi po ang ganda po ng kinalabasan po ng wig ko. Sa kabila ng kanyang mga hilig, hindi raw pinapabayaan ni Anastasia ang kanyang pag-aaral. Consistent with high honors po, and I'll make her the proudest mom ever. Kung meron naman daw nanlalamon ng mikropono sa mga sex bomb, yan ay walang iba kundi ang kanilang main vocals, si Sex Bomb Yvette. Taong 2015, si Yvette at ang kanyang mag-ama nag-migrate sa Canada kung saan siya nag-aral ng accounting sa isang business school. Mortgage officer na siya ngayon. Sa abroad na rin lumaki ang dalawa niyang anak. Ang panganay niyang si Jezreel, 18 anyos na ngayon. Ako si Jezreel Rose Pabalan Onayan and pinalaki ako ng Sex Bomb Yvette. 8 taong gulang lang daw siya nung sila'y nag-Canada at hindi raw naging madali para kay Jezreel ang pagsisimula nila noon ng bagong buhay abroad. Sometimes there are moments where nabully din ako sa elementary. When I would bring Filipino food, they're like, wow, ang baho ng Filipino food. I remember sa cafeteria, they humiliated me in front. Sorry. When I'm just walking, all of them are talking, pero once I go in, they stop talking and they all look at me and they start whispering. They would take photos of me. And that's why my self-esteem was really low. Ang kanyang naging takbuhan, ang kanyang Mommy Yvette na nagpayo sa kanyang palakasin ang kanyang loob. I would be the one asking her like my best friend. That's how she became more like present in my life. Para naman buuin ang kumpiyansa sa sarili, sinimulan ni Jezreel na mag-vlog. I apply my favorite lightweight skin tint to even my complexion. Now that you're adult, you understand why am I doing that? Ngunit hindi raw lubusang mawari ni Jezreel kung gaano kasikat noon ang kanyang Mommy Yvette. So I'm like, famous ba talaga mami ko? I thought, over-exaggerate yung fame and cultural impact of Sex Bomb. Hanggang kamakailan nga lang, mula Canada, umuwi sila ng Pilipinas para samahan ang kanyang ina sa reunion concert ng Sex Bomb. Hindi ko talaga in-expect po yung that gravity and influence that they had. At aba, itong si Yvette, naka-duet lang naman si Regine Velasquez. Seeing her relive her own life again, I'm very proud of her. Thank you so much! Nitong Biyernes, sina Jezreel at Anastasia pinagtagpo namin. Ang dalawa, minsan na rin palang nagkasama nung sila'y mga bata pa. At para sulitin na rin ang reunion ng mga pinalaki ng Sex Bomb Girls,
isinabak namin sila sa isang dance showdown. Sumayang sumunod sa sex bomb. Ibomba mo, ibomba mo. Sumayang sumunod sa sex bomb. Ibomba mo, ibomba mo. Sumayaw, sumunod. Sumayaw, sumunod. Sumayaw, sumunod. Sumayaw, sumunod. Fantasiyahan ng tunay na pagmamahalan ay mararamdaman, lalo na't kung nagsasayawan. Awiting bago ay naghihintay para isayaw mo. Awiting bago ay naghihintay para isayaw mo. Sumayaw sumunod ka sa iba't ibang panahon. Kasabay ng mga bagong tugtugin ngayon. Sumayaw sumunod ka sa aking patlang panahon. Makisama, mag-enjoy ka. Sumayaw sumunod sa sex bomb. Ibomba mo, ibomba mo. Sex bomb! Paano mo may isip na magsipag sa lahat ng ginagawa mo kung hindi mo ginagamit yung utak mo? Pero kung meron man sigurong pinaka-kontrobersyal sa mga pinalaki ng sex bomb, walang iba kundi ang anak ni sex bomb IZ. Si sex bomb IZ na siya di manong main visual ng grupo na una nang inanunsyo na hindi siya makakasama sa concert. I miss them, but I want to stay on the path where God is leading me. Kaya laking gulat ng lahat nang sa round 4 ng kanilang reunion show, nanood siya at sumampa pa sa stage kasama ang mga dating kagrupo. Kinalunesan matapos ang reunion concert, in-interview siya at ang kanyang mister na si Alvin Aragon sa Fast Talk with Boy Abunda. Andun yung longing na you feel, ito yung kasama ko for the longest time. Pagkalabas, sobrang yung heart ko talagang nag-uumapaw. From 2009, nung nag-resign po ako eh. And ngayon ko lang sila ulit na on stage, nakasama. Sobrang emotional. I love them so much. Si Andre, uniko iho ni IZ sa dati nitong karelasyon. Pag pinalaki ng sex bomb, Dapat lumalaban. get out! Taong 2023, inilahad ni Andre sa publiko na isa na siyang trans woman at nagbago na siya ng pangalan, Sofia Trazona. Ang revelasyong ito ni Sofia, hindi raw tanggap ni IZ, kaya may mga nambatikos sa kanya. Si Sofia naman, bumukod. Di na po kami nagkikita ni Mama. I also am scared na pag nakita niya na ako ngayon as a trans woman, iba yung reaction na ma-receive ko. Samantala, si IZ nag-post naman ng screenshot ng usapan daw nila ni Sofia kamakailan sa text. Pero kamusta na nga ba si Sofia? Nakipag-ugnayan ang aming programa sa kanya at nagpaunlak siya ng interview. Ako si Sofia at pinalaki ako ni Sex Bomb IZ. Si Sofia, isa na ngayong drag performer. Iba yung feeling when I'm doing drag. It's an art form. Sobrang professional po nitong work na to. Hindi po siya biro na nagpapakita din kami sa mga tao ng mga political views namin through performance. Sobrang fulfilled ako sa ginagawa ko. Ito talaga ako. Kahit maliit pa yung bayad sa akin, papatusin ko yun. Kasi gusto ko talagang nagpa-perform. Gusto ko na nakikita nila ako and nai-inspire sila. Hindi dahil napanood nila yung ginagawa ko sa stage, pero dahil nakatayo ako sa stage na yun and they know my story. Aminado si
Sofia na ang kanyang husay sa pagpo-perform namanan niya kanino pa kundi sa kanyang ina. Growing up, napapanood ko talaga sila everyday. Talagang magaling siyang artista, magaling siyang sumayaw, and yun din yung nag-influence sa akin to dance. Noon daw kainitan ng career ng kanyang mama Izzy, madalang lang silang magkita. Araw-araw may Itbulaga siya, and sa Manila yon, tas kami ni Lola. Sa Cavite kami, weekly lang kami nagkikita, once a week, ganun. Gayunman, hindi raw ito naging hadlang para gampanan ng kanyang mama Izzy ang kanyang pagiging ina. Yung relationship namin bilang magnanay is parang magkapatid lang kasi hindi ganun kalayo yung age gap namin eh. And si Mama, pareho kami ng passion, gusto naming sumasayaw. Hanggang sa sumali na rin si Andre sa isang all-male performing group. Pero noon pa man daw, batid na niya na hindi siya pang-boy group. Sobrang bata ko pa lang, sobrang lambot ko. Gusto kong sumasayaw ng mga palambutan ng katawan sa kalye. Both of my parents may hint na dito din ako papunta. Nung senior high ako, dun ko pa lang talaga in-out yung sarili ko. Sobrang takot ako na mag-transition. Though gustong-gusto ko na, sobrang tagal na. Pero natatakot ako sa sasabihin ng ibang tao, ano bang isipin ng pamilya ko. Pero nung nakapag-drag na ako, tapos lumayo na ako sa social media industry, dun po ako naglakas loob na mag-trans woman. Pero ang bagong kabanatang ito sa kanyang buhay, hindi raw agad natanggap ng kanyang pamilya, lalo na ng kanyang mama Izzy. Si Mama po kasi is religious woman. Talagang she speaks the word of God, she lives by it. So kahit na ayun nga, nag-transition ako, I'm part of the community, I respect and honor kung ano yung beliefs niya. Tila naging malamig na raw ang ugnayan nila. Nag-post siya about, ayun, sa pagiging queer. Doon na din na out in public yung pagiging drag queen ko. Nag-viral yung post. Tapos, nagulat ako na parang ano naging kasalanan ko sa mga tao. Kasi ako yung binabash nila. So, in-explain ko yung side ko na ayun nga po, naglay ako sa isang interview na sinusuportahan niya ako sa pagdadrag. Sinabi ko po yun kasi I wanna protect her. Siguro if hindi kalahati nung supporters ng Sex Bomb is from the queer community. I know na baka pagka nalaman nila na hindi ako sinusuportahan ni Mama sa ginagawa ko, baka lumayo yung loob nila kay Mama. And ayoko nun, ayoko masira yung pangalan niya. Pero sa kabila ng kanilang hindi pagkakaunawaan, hindi raw nawala ang respeto at pagmamahal ni Sofia sa kanyang ina. Dagdag pa niya, totoo raw na nag-uusap pa rin sila. Nag-chat kami, though hindi pa kami nagkikita, hindi niya pa ako nakikita ganito. Ayun, pero okay na po kami. Sana yung mga tao din na nakakakita sa kanya, nagko-comment sa mga posts niya, I hope na they will understand also kasi she's coming from a place of love. It's not just dahil ayaw kita magbakla, wag ka na magbakla. She just wants to protect me. Masaya raw si Sofia na makita ang kanyang mommy Izzy na muling makasama ang mga kasama niya dati sa Sex Bomb Girls. Last concert, sobrang proud ako sa iyo. Naiyak ako sa CR kahit nasa show. Ay, sobrang saya ko para sa iyo na nagagawa mo na yung mga gusto mong gawin ngayon. Magkikita din tayo soon. Tunay ngang anak siya ni Izzy. Sumayong sumunod sa Sex Bomb. Anak ng isang sex bomb. Get out! Lumalaban! Panahon natin nag-iba, kaya't sundin. Masasaya awitin, may nararapat na tangkilikin. Awiting bago, may naghihintay para sa'yo mo. Awiting bago'y naghihintay para sa'yo.
Ang mga pinalaki ng sex bomb, may talento, may tapang, may paninindigan. Marunong rumispeto, marunong lumaban sa anumang hamon ng buhay. At kung yan ang sukatan, aba, lahat pala tayo pinalaki ng sex bomb. Sumayaw, sumunod sa sex bomb. Ibomba mo, ibomba mo. Sex bomb! Konting ulan o kahit pa mahina o malakas na bagyo, siguradong may baha dahil meron na namang flood control project na hindi umubra katulad ng nangyari kamakailan sa Northern Mindanao. Isang linggo na ho ang nakalilipas mula nung tumama rito ang bagyong Basyang. Pero sa tingin ko ho, tingnan nyo yung mga gamit, yung mga kanilang mga damit, puro sampay, nilalabahan pa rin. Mukhang hindi pa ho sila nakakabangon. Sa estimate po, 21 barangays ang affected. 10,000 families. Kayo po, kamusta? Wala ding ayuda ya. Paano naging okay? Mahirap nga. Kinakaya na lang, ma'am. Kinakaya na lang. Para ang anak namin. Malakas ba yung bagyo dito? Malakas, ma'am. Yung tubig, malakas. Buhay ka na nung sendong kuya, no? Anong masasabi mo dito sa Basyang? Mas malakas? Daming naanod ang ako. Ang tila bangungot na hindi malilimot ng mga tiga-barangay Mandulog ang hagupit ni Bagyong Basyang na naramdaman nito lang nakaraang linggo sa Northern Mindanao. Lalagi, balay lang may wala. Hindi raw hamak na mas mabagsik itong si Basyang kay Sendong na nagpadapa sa probinsya noong 2011. Hindi raw sana kakaba-kaba ang mga tiga-barangay Mandulog. Nakatiraman kasi sila sa gilid ng ilog. Meron naman na raw itong flood control project. Bagong-bago pa at katatapos lang nitong Nobyembre. Naging paborito pa nga raw itong pasyalan ng mga residente at playground ng mga bata. Pero sa kalagitnaan ng pananalasa ni Basyang, Biyernes ng nakaraang linggo, February 6, ang bagong-bago nilang flood control project nasira. Ito na ngayon ang itsura nito matapos ang bagyo. Nagkanda bitak-bitak ang mga semento. Gumuho ang ilang malalaking bahagi ng dike. Ang nangyari sa flood control project sa Luzon, nangyari rin sa bahaging ito ng Mindanao, dito sa Iligan City, sa Lanao del Norte. Pero paano makaliligtas ng buhay at mga bahay ang mga proyektong katulad nito na ginastusan ng halos 100 million pesos at bagong-bago pa? 2 buwan pa lang mula nung natapos, pero nadaanan lang ng Bagyong Basyang, bumigay. At ang pinakamalaking kabalintunaan pa rito, kung paanong sila na malapit lang sa flood control ang nasalanta at nalagay sa peligro. Kuya kayo, nasan yung bahay nyo? Sa likod, ma'am. Pag mas malayo sa flood control, mas okay. Parang weird, no? Na yung mas malapit sa flood control, yun yung napahamak. Sayang, yun lang ka, oh. Pwedeng gataan yan. Saan yung mga anak mo? Sa paglilibot ko, nakilala ko si Chari May. Mahigit 1 dekada nang nakatira sa gilid ng ilog. Ang pinag-ipunan daw nilang bahay, ilang saglit lang, inanod. Ito na yung bahay mo, Yes Chari po. May? Oo, yan po. Yan Yan na lang natira. 1/4 na lang po yung natira. Tapos yung sa ilalim po, butas na din. So hindi na talaga pwede Hindi na pwedeng tirahan. puntahan. Wala na yung kwarto. Wala Ilan na. ba yung kwarto nito? Bali, 2 itong kwarto kasi. Yung kusina mo dito sa labas? Yung kusina sa likod nito rin. Meron Oo. din.
Yung bahay po namin, barong-barong lang po yun. Yung may flood control na po, naisip namin, sige, palikihin natin yung bahay natin kasi may flood control na po. Bininta pa namin yung baka namin, tapos nag-ipon pa ng ilang taon para makabuo po ng komportable at maayos na tirahan po yung mga anak namin. Kaso, ano nangyari nitong basyang? Nasira lang po, nawala lahat yung pinaghirapan namin sa isang iglap po. Paano kayo nakaligtas? Nung tumaas na po yung tubig, pumunta kami sa bahay ng mama ko. Yung mga anak ko po, basang-basa kasi nga umuulan po yun ng malakas. Yung 10 months ko po, tas 2 years old. may baby ka pa? Oo, 10 months yun. Tapos naawa ko kasi nga ginaw na ginaw po yung baby ko. Hindi nyo inakala, no? Kasi natataas kasi nga may flood control na po. Paano yung mga gamit nakuha mo na? Ito lang yung natira, yung mga gamit ko. Hindi ko na kinuha kasi nga, mas importante po yung buhay ng mga anak ko. Anong balak nyo ngayon, Charime? Hindi ko pa po alam kung saan kami titira ulit. Kung titira ba kami dito ulit or hindi na. Kasi nga na-trauma na ako eh. Parang hindi na pwede Oo, 1/4 hindi na talaga, lang, diba? hindi na talaga pwede. Dito po talaga yung bahay namin, ito po. Sina Ana Nef naman, buong bahay, tinangay, walang natira. Ang nangyari sa bahay mo? Bumigay na. Akala ko, matigas kasi yung bahay namin kasi simentado. Pagbalik ng asawa ko ng alas 4, wala na yung bahay namin. Buong buo talaga. Na wash out yung bahay nyo. So yung bahay mo nandito dati. Dito ang bahay ko. Likod kayo ni Charime. Opo. So may bahay dati dito. Oo. Ito yung bahay namin dito. Wala na. Wala na. Wala ka na isalba kahit ano, Wala. syempre. Wala. Buti na yung buhay, no? Oo. Tsaka yung mga anak mo. Oo pa. Sabi ko nga, yung mga gamit at saka makikita natin pero ang buhay hindi na talaga maibalik. Pero paano saan kayo kumukuha ng mga damit? Kung gayong nawala namumulat lahat? kami sa mga damit na doon, nabanlas na kuan. Tapos nilalaban namin doon sa ilog, tapos dinadamit namin. Kasi walang natira sa Oo. mga damit nyo, kumukuha na lang kayo ng mga naanod, ganon? Kung kasya ito kasya sa anak ko, gano'n. Nilalaban namin, tapos pinagamit ko sa anak ko. Kasi wala talaga kami nakuha, kahit isa. Ito yung mga damit na dinadampot namin galing sa galing doon. Kasi wala na kaming gamit na nakukuha sa bahay namin kasi buo-buo talaga yung nawala sa amin. Bakit ba kayo nagpatayo ng bahay dito? May flood control na. Tapos hindi na dito dadaan yung tubig. Kasi mataas ang recrap. Pero pagdating ng paggawa nila dito, sabi ko, parang hindi matibay yung paggawa. Maling akala, Kasi nung nakikita ko sa mga iba, may bakal, tapos sila walang bakal. Lahat daw ito inaabot ng tubig. Pero mas swerte yung mga nandito kasi hindi bumigay yung kanilang mga bahay. Yung mas malapit sa flood control o sa may ilog, yun yung talagang bumigay yung mga bahay. Dito okay pa eh. Nitong Nobyembre lang natapos at napakinabangan ng mga residente ang dike. Ang inilaang pondo para rito, 96.5 million pesos. Pero parang maning-mani lang kay Basyang. Tinanong namin ang opinyon ng isang structural engineer kung bakit nagkaganito ang flood control project. Engineer Ross, palagay nyo ho, ano nangyari dito sa flood control project na ito? Nakita ko sa drawing, sa design, sa water side is puro buhos. Yung riprap is for slope protection. So dapat walang tubig na dadaan dito in the design. Kaso nakadaan. Kaso nakadaan, parang Nakalusot yung tubig, hanggang kaya dyan yung wasak tubig. ito. Kaya nawasak. Pero yung pagkakagawa ho nitong flood control project, itong dike na ito mismo, tama ho kaya? May bato naman. Meron naman. May bakal May naman bakal. sa kabilang Sa side. kabila. Kasi Pero yung bakit water dito side. dito sa side na to walang bakal? Kasi ito dito ma'am, yung design nila is for slope protection ng lupa. Ikaso ang tubig hanggang dito din pumasok. Yun ang problema. Hindi kasi design yung slope protection dito para sa tubig. Hindi ba nila na-consider yung mga gano'n na dapat nilagyan na rin nila ng bakal dito kasi may possibility na dumaan yung tubig dito rin sa side na to? Yun hindi ko na nila ginawa. Kasi doon parang may bridge, may opening doon. Oo, yun nga kasi hindi daw natapos yung bridge. Oo. Pag walang opening doon, siguro safe to. So ano nangyari? Nito lang Martes, nagtungo si DPWH Secretary Vince Dizon sa Barangay Mandulog para suriin ang damage. Where's upstream? Pero tanong ng mga residente rito,
bakit hindi niya pinuntahan ang bahaging ito? Para raw sana nakita ni Secretary Dizon kung ano ang punot dulo ng naging delubyo. Ito ho, natapos ho yan o? Hindi po. Hindi talagang wala. Talagang may space. 2018 pa ho ito. Nagkaroon sila ng, sa English, false sense of protection kasi may flood control project nga naman. Yun nga lang, meron palang space dito na walang flood control project tapos meron pang ginagawang tulay na hindi naman natapos. Nung kasagsagan ng basyang at tumaas yung ilog at saka yung baha na rin, pumunta rito, gumawa ng sarili pang daan hanggang niragasa niya lahat ng mga nasa gilid ng flood control project, kabilang na yung bahay ni Annette at ni Chari May. 150 meters lang ang layo sa mga nasirang dike ng Pigsuotan Bridge. Taong 2020 pa raw ito dapat natapos. Pero heto, nakatiwangwang, parang bungi. At dahil hindi raw natapos ang tulay, tuloy ang dalawang magkahiwalay na bahagi ng flood control project hindi napagdugtong. Kaya nagkaroon tuloy ng uwang kung saan pumasok ang baha na nakasira sa mga bahay. Hindi ko nga ako kinausap yung mga engineer na taga-DPW. Kumukulo ang dugo ko eh. Galit na galit po ako. Dahil? Kung tinapos sana nila ito, pagkakadugtong yan, yung dalawang yan, panagpo sila dyan sa may sa may tulay. Parang hindi naging coordinated, ano ho? Hindi po. Tapos, ang sabi, wala daw kundo. Saan na nga yung trilyones natin? 2025 budget. At saka ba't sila gumawa ho ng tulay na hindi natapos? Hindi pa nga, yung ang problema dyan eh. At saka bakit hindi nagdugtong yung dalawang flood Kung control? natapos ito, pagdudugtong yan, sigurado ako. Ay, hindi nga eh. Kaya ganito ho yung pinsala ngayon. Kung natapos lang sana yan, wala akong baha mangyayari. May baha man, pero may flood control tayo eh. Oo, dapat nga ho meron, di ba? Mananawagan po ako kay Sir Dizon. Kayo po ay nandun lang, hindi po kayo pumunta sa dulo tulad po ni Kim GS. Si Kim GS po, sa pinakadulo po kung saan nagmula yung baha. Ngayon, ang mga tao ay sinisipa ng mga barangay official. Dahil yung mga bahay na yan dyan, nakahilirang bahay, Gingerson po yan. Kaya lang, nagbahay sila dyan dahil may flood control tayo. Umasa sila hindi na sila mararating ng kahit na may Gingerson, pero umasa sila dahil mayroon po tayong project na flood control. Ang instruction ko, kailangan gawa ng paraan kahit temporary muna, masara yun. Kasi pagka meron na naman bagong basyang o sendong, sisirain na naman ng tubig ito. Gagawin natin ngayon. Ayon sa transparency website ng DPWH, ang Pigsuotan Bridge 100% completed na. Paano naman nangyari yon? Gayong heto, ang resibo. Kitang-kita. Ang inilaang pondo sa tulay, mahigit 96 million pesos. Ang kontratista, Monolithic Construction and Concrete Products, na nakabase sa Davao City. Sinubukan naming kuhanan ng pahayag ang DPWH at ang Monolithic Construction and Concrete Products, pero wala pa silang tugon. Samantala, ang kontraktor ng nasirang bahagi ng flood control project, ang Due East Construction and Equipment Incorporated, pinuntahan ng aming team ang kanilang opisina sa Iligan City. Pero wala pa rin silang tugon habang ginagawa ang ulat na ito. Ang tanong ngayon ng mga tiga-Iligan, paanong ang mga bagong tayong flood control project agad na bumigay at naglagay pa sa kanila sa panganib? Hindi ko din masabi na substandard kasi hanggang ngayon nag-stand pa eh. Pag substandard to, talagang wash out. Ubos lahat to, na-overwhelm lang. Si Sindong kasi, yung rainfall niya is 180 mm in 24 hours. 180 is parang ganyan lang. Ngayon sa Basyang, parang ganyan, 380 mm in 24 hours. So bala, na-overwhelm yung project. Pero as an engineer, Engineer Ross, hindi ba dapat naka-input lahat yan na may climate change, mas malalakas na yung mga bagyo natin? Hindi ba dapat stronger na po yung yun talaga dinidesign? yung kinukonsider ng mga engineer dito, ma'am. Bali, parang ito na design is studies to ng 50 years hydrographic na na data. Kaso, yun nga, yung 200%, dati yung Sindong, di ba, ang laki na ng tubig. Ngayon parang nadoble.
ang warranty period for a specific flood control project or typical flood control project will be 1 year. If tapos na yung warranty period, yung gobyerno na ang sasagot ng repair. Taong 2011 nung nanalasa sa Iligan City ang Bagyong Sendong. At ang isa sa mga pinalubog nito ang Barangay Abuno. Para hindi na maulit ang bangungot na yon, lalo't madalas daw tumaas ang tubig sa Iligan River tuwing bumabagyo, may ipinatayo rin silang flood control project sa barangay. Pero ang paghahandang ito ng mga tiga-barangay Abuno, walang panama sa bagsik ni Basyang. 4 na bahagi ng flood control project ang nawasa at ang itinuturong dahilan, wala raw kasi itong bakal at ang semento manipis. May flood control dyan. Hanggang doon nasira sa lakas ng tubig. Dahil yung materialis nila, nakita naman natin yun. Diba? Walang seat file, walang bakal. Posible na tinipid. Kung matibay lang daw sana ang proyekto, hindi na wash out ang 2-story na bahay ni na Daves. 8 taon pa naman daw niya itong pinaghirapang ipundar. Doon po ang bahay namin, nakatayo po. Nung nasira po dito, yung tubig dumaan doon sa kabila hanggang doon sa kalsada. Yung tubig po sa kalsada hanggang dito po. Yung mga gamit namin, inilagay namin sa taas kasi akala namin safe kasi wala namang mag-expect na ganun talaga ma-wash out yung bahay namin. Pinundar namin yun ilang taon tapos ganun lang. Ang ipinagpapasalamat na lang nila na isalba ang kanilang sasakyan at motor. Hindi ko pa maintindihan yung feelings ko. Yung feelings ng mga anak ko eh. Pilit kong pinigilan. Kasi parang nahiya ako. Parang nahiya kami. Pero sinabi ko nga buti pa kung kami magbigay. Pero ngayon kami nang binibigyan ng hirap kasi magsimula eh. Parang bumigay na rin ako. Pero para sa mga anak namin eh. Makikita mo naman eh, walang laman eh. Yung mga bato nga patay eh. Parang nilagyan lang ng mga kunting simento. Hindi mo maasahan sa tubig. Kaya bumigay talaga. Sobrang tinipid. Nagkalat ang mga inanod na sheet piles o mga bakal na pundasyon ng flood control. Yung mo sa ilalim, sir, kung gano'n lang kanipis. Ayan o, puro buhangin lang. Buhangin tapos, yan o, manipis yung pagkakasimento. Tapos wala pang bakal. Kaya bumigay. Dahil bumigay ang flood control project, nasira pati ang tulay. Flood control siya, ma'am, tapos nakapatong lang yung steel bridge sa flood control sa ilalim, tapos yung steel bridge nakapatong lang sa taas. So nung bumigay yung flood control, nadala na yung steel bridge. Para may matawiran ang mga residente, dumiskarte na lang sila ng pansamantalang tulay. Yun nga lang, hindi ito kayang daanan ng mga sasakyan. Batay sa nakalap na impormasyon ng aming team, mula pa rin sa website ng DPWH mismo, ang kontraktor raw ng bumigay na riprap kina Daves, ang Al Hussein Construction, at ang inilaang pondo para rito, 41 million pesos. Ang ibang bahagi naman ng nasirang flood control, gawa raw ng Red Construction Technique na nakabase rin sa Iligan City. Sinubukan naming kuhanan ng pahayag ang Al Hussein Construction pero wala silang tugon. Samantala, pinuntahan din ng aming team ang opisina ng Red Construction Technique. Ito yung Red Construction Technique? Nagbigay sila ng numero ng taong dapat daw naming kausapin pero wala silang tugon. Huwag sana natin tipirin, kawawa yung mga tao. O kung sakali kayo ang biktima o kaya yung mga kamag-anak ninyo, biktima sa dahil sa pagtitipid ng budget. Technical assessments are already being conducted to determine the extent of damage of the affected flood control structures. The DPWH Iligan City District Engineering Office assures the affected residents of Barangay Abuno and Barangay Mandulog that flood control repairs will be completed by May upon orders of the President.
Mula Iligan City sa Lanao del Norte, bumiyahe ang aming team ng 10 oras sa Barangay Badas sa Placer, Surigao del Norte, kung saan bumigay din ang ilang bahagi ng kanilang flood control project. Ire-rescue daw dapat ni Maribel nung kasagsagan ng bagyong Basyang ang kanyang anak, kaya naglakad siya sa taas ng dike. Munti ka na raw tuloy siyang natangay ng baha. Dito pa lang ako nakatayo, may narinig na akong mga bato na nagkakrak na sa ilalim ng gitindugan na ho, ma'am. Talikod na ho, diretso ko dagan. Ning ana na dyan ang tubig. Mutong pagdagan ho dito, ana na dyan ang tubig ko, na-wash out na dyan. Sabot sa akong gibati, kaysa magtugod po at nangangamo ang tamakan, delikado da ito. Nagikul ba ako? Nga nung naguba man si Janga, ang tubig diri medyo, di man dito ingon as in araga dyan kakusog. Nawasak ang ilang bahagi ng dike. Nahati ang mga bakal at simento. Sa ilalim niya, puro lupa na malambot. Kasi sa iba nakita ko, nire-riprap muna yung mga yung bato bago binabalot ng semento nilalagyan ng kabilya. Ito, lupa na parang inipon, tinambak lang. Tapos nilagyan ng kabilya sa ibabaw, nilagyan ng semento. Proyekto ito ng JMT Construction na nakabase sa Surigao City. Natapos ito noong 2022 at ang inilaang pondo para rito, 49 million pesos. Sinubukan naming kuhanan ng pahayag ang kontraktor at pati na ang DPWH ng Surigao del Norte pero wala silang tugon. Sa nagbabagong panahon at tila lumalakas pang mga bagyo at pag-ulan, uubra ba ang mga ginastusan ng bilyones at trilyones na flood control projects? Tinanong namin si Dr. Alfredo Maharlagmay ng NOAA Center sa UP. Yung dating na minsanan lang na malalaking ulan na nagdudulot ng dilubyo ay nagiging mas madalas. Nagkataon na nung bagyong Basyang, doon sa Iligan maraming binuhos. At doon sa watershed ng Iligan, napuno yung mga ilog, umapaw, binaha yung mga syudad, yung mga karatig lugar ng ilog. Yung mga flood control projects na ito ay hindi sapat para i-contain yung laki ng baha. Kasi yung mga dike ay may hangganan lang yon. Kaya pag umapaw yung ilog, lagpas dike, aapaw dun sa mga kabahayan sa tabi ng ilog. Yun ang problema natin kasi ang automatic na solution natin sa baha ay dike. Dapat kasi hindi ganon. No? Exhaust muna lahat ng possibilities. Tanim tayo ng mga puno. Gumamit ng iba pang nature-based solutions, rainwater harvesting, detention basins, mas maliit na yung baha, tsaka tayo gumamit ng mga concrete infrastructure solutions. Importante yung tamang urban planning. Alamin kung nasaan yung mga babahain at gawa ng tamang plano. Wala tayong pag-uusapan na disaster kung ganon. Bilang public service, ang NOAA Center may website kung saan nyo pwedeng tignan kung ang inyo bang bahay ay nasa lugar na bahain. So kung makikita nyo, ito yung buong Iligan. So dito pa lang kitang-kita na ang daming area na namumula. Red means high hazard. Tulungan kami. Abutan nila kami ng lumang mga ayuda. Kasi hindi pa kami nakakuha ng ayuda galing sa gobyerno. Ayusin natin ang pagpapagawa. Para hindi na maulit, sayang naman yung pera sa gobyerno. Pera natin yun, millions. Tapos ganun lang mangyari. Sobrang sakit. Yung lahat na pinaghirapan mo, nawala lang bigla. Uuwi ka pero wala kang uuwian. Ang hirap kasi magsimula eh. Siyam na tao ang namatay sa Northern Mindanao sa kasagsagan ng bagyong Basyang. 10,000 mga pamilya sa 21 mga barangay ang apektado. Marami sa kanila nabuhay sa maling akala na ligtas sila dahil meron ng flood control project. Ngayon pala, lalong maglalagay sa kanila sa peligro.
Ngayong Chinese New Year, pasyalan natin ang nagagandahan at sagradong mga templo. Pagpasok pa lang sa gate na ito, para ka na raw nag-teleport o parang magic na nasa China. Ang nakapalibot na pader kasi sa daan papasok parang Great Wall of China. Pagdating sa dulo, ang tatambad sa'yo, isang napakakulay at engrandeng Chinese temple na nasa tuktok ng isang burol. Para sa ating mga Pilipino, visa-free ang pagpunta rito. Wala kasi ito sa China. Ang templo nasa Cebu. Ito ang Philippine Taoist Temple o kilala rin sa tawag na Cebu Taoist Temple. Ang Philippine Taoist Temple itinayo noon pang 1972 para sa mga Chinese national na piniling manirahan sa Cebu. Way back in 1957, dito sa Cebu, siguro mga less than 20 Chinese individual, nagtayo sila ng Chinese temple. Sa umpisa, maliit lang yung lupa when nakatayo yung temple namin. Sa ngayon, halos 11,000 square meters na ang lapad ng temple complex at isa sa mga pangunahing atraksyon sa Cebu. Open to the public ito, kahit sino pwedeng pumunta dito. Bawat sulok nito, bakas ang traditional Chinese architecture. Ang main temple o altar, iniaalay nila para sa kanilang patron. Our patron saint, Q Kong Kong, nagdasal kami lahat ng financial, yung health, protection from evil spirit. Dito, pwede rin daw ma-experience ang kultura ng mga Chino sa pamamagitan ng tinatawag nilang Wapoy. Ito ang tinatawag namin na poy. Ito, yung wooden kidney shape na wood. Pag meron kang i-wish, inuhulog ito. Pag ganito yung opposite side, isa yung flat sa ibaba, yung rounded sa ibaba, meaning yes, meaning either your wish granted. May mga maliliit din silang altar at templo para sa iba pa nilang mga Diyos at santo. May matatagpuan din ditong wishing well. Yan hirami sa wishing well kay nag-wish mi sa among ipangandoy nga unta magkaroon mi o anak kayong duha. At ang isa raw sa sinasadya rito ng mga bisita, ang kanilang viewing deck kung saan matatanaw ang makapigil hiningang Cebu City View. Actually, the structure, it's like parang wala ka dito sa Philippines. Na-feel ko yung pagiging dito, yung Chinese. Pero paalala ng pamunuan ng Philippine Taoist Temple, attraction man ito sa mga turista. Ang templo, puok sambahan. Kaya para mapanatili itong sagrado, may ilang bahagi nito ang hindi pwedeng puntahan o litratuhan. In-encourage naman namin lahat pumunta dito. Basta sa amin lang, nandito kayo sa temple namin, respect lang. Minsan, medyo malaki na yung boses nila. Yung hiningi lang namin, yung temple namin, at least solemn. Hindi lang dagat at surfing ang pwedeng sadyain sa aming probinsya ng La Union o LU. Meron din kasi ritong engrandeng templo kung saan matatanaw ang ipinagmamalaki naming dagat. Sa San Fernando City, ito ang Macho Temple. Ang Macho Temple ay itinayo noong 1970s ng ating mga Filipino-Chinese community. Pagpasok pa lang, bubungad na ang nagtatayugan nilang 5-door gate o archway kung saan may nakaukit na Chinese symbols. Yung lion and dragon, they are protector animals. And naniniwala sila na they are supposed to drive the evil away. So, kaya naglalagay sila ng mga ganyan as a way to spiritually protect that space. At dahil nakatindig ang templo sa isang burol, ang view rito, San Fernando Bay. Iniaalay raw ito ng mga deboto sa kanilang patron na Diyosa ng Karagatan. Itinayo siya in honor ni Macho, yung ating goddess of the sea.
Sa ikalawang palapag ng main temple, makikita ang altar para kay Macho na napapalamutian ng ginto. Dito nagdarasal at nag-aalay ng kandila at insenso ang mga deboto. Si Macho, kinikilala ito parang promotekta sa ating mga manlalakbay at ang ating karagatan. So yung mga paniniwala natin the past years, pinoprotektahan niya tayo sa mga malalakas na bagyo or sa mga nangingisda. Naabutan namin dito ang debotong si Phoebe. Catholic ako, pero na-encourage din ako ng partner ko na to pray and then to believe. Ang sadya niya rito, ang pagsusunog ng wishing o money paper. Inaali namin siya dun sa taas habang nagdadasal, and then after a while, baba kami dito para sunugin siya. Para somehow pagka naging ashes na siya, at least we believe naman na mag-grant yung wish. Naging tradition na namin na somehow pagka may time kami, nagpupunta kami dito para mag-thank you. And then after namin dito, nagpupunta kami sa Catholic Church para magtirig ng candle. Bilang pagkilala sa kanilang Diyosa tuwing Chinese New Year at Macho Festival, nagsasagawa sila ng maingay at makulay na dragon dance. Bukod sa templo, makikita rin dito ang tinatawag na spider dome. Kung makikita niyo yung itsura niya parang spider web, yung inspiration ng architecture niya. Ang balikbayang si Alice mula Switzerland, sa Macho Temple piniling magliwaliw kasama ang kanyang pamilya. Na-intrigue lang ako dahil sabi nga maganda tong lugar. It's true, maganda talaga yung lugar. Sa pagpasok ng Year of the Fire Horse sa Chinese New Year, sana sa ating lahat sumipa at umarangkada ang swerte! May lalaki sa Batangas na ang baong langis kumulo matapos di umano niyang makasalamuha sa simbahan ang isang aswang. Habang nagsisimba ang faith healer na si Edison, laking gulat niya nang ang dala niyang langis o lana de guerra di umano biglang kumulo. Kumukulo langis ko. Pag kumukulo po yung langis, nandyan yung sinasabi nilang aswang. Siguro may mga kwan dito, mga patay pa na kwan, hindi nakakataas. Sunod niya na lang na ibinalita na ang bote na pinagsidlan niya ng lana di umano nabasag. Sumabog sa bulsa ko yung lana de guerra. Hindi na kinaya. Nakaengkwentro niya raw kasi sa loob ng simbahan ang nagpakulo ng kanyang lana. Ginamitan niya po ako ng salita siguro upang mabitak yung langis. Kumukulo langis ko. Aswang nakapasok sa loob ng simbahan. Ang di umano harapan ni Edison at ng pinaniniwalaan niyang misteryosong nilalang nangyari raw dito mismo sa loob ng Parish and National Shrine of St. Padre Pio sa bayan ng Santo Tomas sa Batangas. Niyaya po ako ng asawa ko na magsimba. Bigla po uminit yung aking langis. Kinuha ko po yung bote, nagbubula po siya. Pero habang papauwi raw sila ng kanyang misis, meron silang nakasalubong. Maliit lang po siya na babae. 30 hanggang 40 years old na kulot po yung buhok niya na hindi ko makita yung mukha niya kasi nakayuko siya. Bigla na lang nagmamadaling naglakad na di mo naman marinig yung paa niya na tumatapak. Paghakbang ko ng 3 hakbang, sumabog po yung langis sa bulsa ko. Hindi kinaya yung bote na yon sa tao na dumikit sa akin. Ibig sabihin po, malakas po yung kakayahan niya. Pag nabasag na po yung bote, ibig sabihin po yon, nililigtas po yung buhay mo. Ang sinasabi niyang misteryosong babae, bigla na lang daw nawala. Hinala ni Edison ang kanyang nakaengkwentro kung hindi man masamang elemento, isa di umanong aswang.
Hindi po sila natatakot sa simbahan. Hindi sila natatakot sa asin, bawang o panguntra. Ang kinakatakutan po nila ay langis na gawa ng mahal na araw. Ang lana de guerra na dala ni Edison, siya raw mismo ang gumawa. Gawa po yan ng nyog na walang mata, colors ng dagat, tapos 21 na hollow water na galing po sa simbahan, tubig po ng Diwata at Sierra Madre po. Ginagawa po siya ng mahal na araw, mga Biyernes. Alas 12 mag-start na lulutuin hanggang alas 3. Kasi yan, tulog po yung Panginoon. Isa sa kanyang mga suki ang kumpare niyang si Darius at ang misis nitong si Rose Ann na 7 buwan ng buntis. Yung lanang ibinigay niya sa akin ay pangontra sa kulam, barang, tsaka sa aswang. Ang lana, inilalagay raw nila malapit sa bintana at laking gulat daw nila na halos gabi-gabi ito kung kumulo. Pag nananakit ang tiyan ng asawa ko, doon na nagsisimula. Maninigas yung tiyan ko, tapos hindi na ako makatulog. Sobrang init ng pakiramdam. Kumukulo siya, umaawa siya talaga. Pagka may bumagsak na sa bubong, yung langis namin na hawak, hindi na siya tumitigil pagkulo. Aswang talaga yun. Yung asawa ko na lang lagi ang pinupuntahan niya. Pero dahil daw sa kanilang langis, katulog naman ako na ng maayos. Ang lana niya talagang mabisa. Maliban sa lana, gumagawa rin si Edison ng mga singsing na parang may taglay rin daw na gayuma. Gawa po ito ng dugo ng kalabaw. Dito po sa pinakamata niya, buhok po ito ng tumboy. Ito po ay pang life. Mas tatagal po yung relasyon nila. Ang singsing halina na gawa ni Edison ang siya raw sikreto ng matibay na pagsasama ng mag-asawang Telmo at Jaisel. Dahil pareho raw silang mga security guard, hindi nagtutugma ang kanilang mga schedule. Minsan day off siya tapos ako naman ay straight. Siyempre mag-isa lang ako sa bahay. Namimiss ko siya. Pero mula raw nung nagpagawa sila ng kanilang couple ring kay Edison, mas sumigla raw ang kanilang pagsasama. Bagong suot namin yan. Parang bagong pagkakilala ulit namin. Bumalik ba yung sa umpisa? Kaya nga nandiyan yung sweetness ba? Parang lalo siyang napamahal sa akin. Nabiyayaan pa sila ng anak. Pinahalagahan ko na yung pagiging isang padre di pamilya. Kasi dati ma'am, parang binata. Kumbaga nung nasa akin na ito, priority ko ngayon ang pamilya ko. Ang bisa ng Lana de Guerra, tila nasubok sa kalagitnaan ng shoot ng aming team. Habang ini-interview kasi si Edison, ang aming segment producer, may napansin. Parang kumukulo po ata yun. Bakit po siya kumukulo? Meron po dito, nahuli ko po yung Para rin bigyang linaw ang di umano misteryo ng kakatwang nilalang na nakainkwentro raw ni Edison sa loob ng simbahan. Nag-imbestiga ang aming team at sinubukan nilang tuntunin ang babaeng nagpakulo raw sa lana ni Edison. Dito ko po na-encounter yung babae na sumabog yung langis. Ano ang makatindig balahibo nilang madidiskubre? Pinakulo po, tagas na po yung langis. Susunod na! Sa videong ito ng faith healer mula Batangas na si Edison, makikita kung paanong ang dala niyang Lana de Guerra biglang bumula. Kumukulo ang langis ko. Pag kumukulo po yung langis, nandyan yung sinasabi nilang aswang. Siguro may mga kwan dito, mga patay pa na kwan, hindi nakakataas. Ayan o. Ang bote ng lana nabasag daw nung naka-face-to-face di umano ni Edison ang kakatwa raw nilalang sa loob mismo ng simbahan. Malakas po yung kakayahan niya. Sa kalagitnaan ng interview kay Edison, ang aming segment producer may napansin. Parang kumukulo po ata yun. Lalo na nasa gitna. Kumukulo nga po. Bakit po siya kumukulo? Meron po dito sa era, nahuli ko po yung duwende na yon. Pagka kumukulo po itong langis na ito, bubuksan nyo po para hindi sasabog. Samantala, babalikan ni Edison ang simbahan kung saan daw niya nakainkwentro di umano ang babae na nagpakulo raw ng kanyang Lana de Guerra.
Maya-maya lang, pinuntahan na niya ang eksaktong lugar sa simbahan kung saan daw nag-init at kumulo ang kanyang lana. Ito po banda yung puno na ito. Dito po nakakatrace po ng pagkakakulo ng lana. Pag pagmamasdan nyo po ay nakulo po, tagas na po yung langis. Ito. Naroon kaya ang misteryosong babae? Dito ko po na-encounter yung babae na sumabog yung langis. Si Edison, bigo itong makita. Sa kabila ng mga testimonya ng mga diumano na tulungan niya, marami pa ring nagdududa. Lalo na sa ipinost niyang video. Kumukulo ang langis ko. Kung saan kumukulo ang kanyang lana de guerra sa loob ng simbahan matapos daw siya di umanong may nakaingkwentrong aswang. Chemical reaction lang yan, ya. Matulog ka naman paminsan-minsan. Binasag mo lang eh. Inalog mo eh. Tapos nalawagan mo ang takip, syempre awas yan. Yung bote po na yon ay hindi ko po binasag o anuman pong pinukpo. Pero kung punto de vista naman ng siyensya ang tatanungin, bakit nga ba kumukulo ang lana de guerra ni Edison? Kung titingnan po natin, ang langis mismo ay hindi pwedeng kumulo na mag-isa. Kailangan nito ng mga additional na components or mga additives na maaaring mag-create ng pagkulo nito o pagmukhang pagkulo. Sa initial na pagsusuri, meron itong nilalaman ng mga minerals o coral at saka mga carbonate source na kapag nahaluan nito ng mga acid, pwede itong mag-create ng bubbles. Maaring magmukhang pagkulo ng oil kung siya ay nasa isang tight container. Yung mga nagsasabi din po na nilagyan ko po ng acid, dyan po kayo nagkakamali. Ang gawa ko po ay wala pong daya, malinis po yung konsensya ko. Yung mga ganitong klaseng pananggap ay nagmula pa bago pa dumating ang mga Kastila. May pagkakataon po na sila ay kumakapit na lang din po doon sa mga ganitong mga bagay or sa mga anting-anting or mga singseng, no? Kung saan, kumbaga ito yung magdadala sa kanila ng parang naswerte, no? Upang hindi sila mapahamak. Kumukulo ang langis ko. Siguro may mga pan dito, mga patay pa na kung hindi nakakataas. Huwag tayong matakot, hindi kaagad konkreto na mayroong masamang espiritu dahil kumulo yung langis na ito. Patuloy tayong lumapit, manalig kay Kristo. Sa isang relihiyosong bansa na hitik din sa mga kwentong nakatwa, Kumukulo ang langis ko. mapapatanong ka na lang talaga, alin nga ba ang mas malakas, ang ating pananampalataya o ang mga matandang paniniwala? Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.